Ang halimaw sa gubat ng Ontario. Kalalabas lamang ng balita mula sa bansang Canada ang hindi maipaliwanag ng mga dalubhasa. Ilang residente ng Chatham, Kent ang nag-report ng kanilang nasaksihan na hanggang ngayon ay mga natulala. Pati mainstream media ay nakisali na rin sa katatakutan. Isang halimaw na may taas na halos 8 talampakan, balot ng itim na balahibo. Araw-araw itong nagpakita sa harap ng mga taga roon. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na meron palang isang Sasquatch na na-DNA test at ang resulta ay nagpabago sa isip ng mga eksperto. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Sa panahon ngayon, bihira na lamang ang naniniwala sa mga kwentong halimaw. Nagmistulang panakot na lang talaga ito sa mga batang matitigas ang ulo. Kahit nga ang paniniwala sa Diyos ay natatalikor na rin ng mga dati ay deboto. Subalit sa likod ng pag-usog ng makabagong henerasyon, may mga bagay na hindi nalalampasan ng anumang pagbabago sa buhay ng tao. Na kahit ngayong 2026 ay may mga pangyayari na hindi pa rin natin lubusang maunawaan. Siyempre sa mga nakakita ay wala silang duda. Pero sa mga hindi pa ay wala namang pumipilit sa kanila. Katulad din iyan ng mga maligno at masasamang espiritu na mahirap paniwalaan kung hindi ka pa nakakasaksi. Pero magbago kaya ang isip ng isa kung siya mismo ang makakakita. Sa probinsya ng Ontario, kanang ibaba ng bansang Canada, matatagpuan ang malawak na lugar ng Chatham, Kent. Kilala hindi lamang dahil sa makapal na kagubatan at sa malawak na tanimang agrikultura, pati rin sa mga kababalaghan. Karaniwang matatanaw doon ay mga bukirin, taniman ng mais, ng mga soybeans at iba pang ani na binebenta sa mga syudad. Sa pagitan ng mga malalawak na bukid, may mga maliliit na kumpol ng puno, lumang woodlots at mga lambak sa gilid ng mga ilog. May mga lumang trail, creeks at masukal na bahagi na kung hindi mo kabisado ay madali kang maliligaw, lalo na kung abutan ka ng hating gabi. Marami doong mapupunong lugar na nagsisilbing pahingahan ng mga hayop at tahanan ng iba't ibang wildlife. At doon, isang ang wildlife ang nakita, pero hindi hayop at hindi rin tao. Biyernes ng umaga, 3 ng Abril 2026, habang papasok sa trabaho ang isang empleyado na nagpakilala bilang alias Mike mula sa Dresden, Ontario, Canada. May isang pangyayari na hindi niya inaasahan. Habang bumabiyahe ay napansin niya ang isang malaking mabalahibong nilalang na nakatayo sa gilid ng mga puno sa isang malawak na bukid. Tinataya niyang higit sa 7 talampakan ng taas at nakaharap mismo sa highway na parabang tahimik lamang na pinagmamasdan ng mga dumaraang sasakyan. Ang mas kakaiba dito ay hindi umano ito gumawa ng anumang kilos o hindi gumagawa ng anumang ingay. Pero sinabi ni Mike sa kinauukulan na sigurado siyang hindi yun tao o hindi rin hayop. Kinabukasan, sa halos eksaktong lugar din iyon, nangyari ang hindi inakala ng marami. Kinabukasan, 4 ng Abril, pagsapit ng hapon, may isa na namang kakaibang ulat ang lumabas. Sa Thamesville naman, ilang kilometro ang layo mula sa Dresden. Namamasyal ang isang residente sa gilid ng isang mapunong lugar, malapit sa Thames River Corridor. Nang walang sabi-sabi,
bigla na lang isang malaking parang halimaw ang lumabas mula sa pagitan ng mga puno. Ayon sa report, halos 8 talampakan ng taas nito, malapad ang balikat at nababalutan ng makapal na balahibong kulay itim na may bahagyang brown. Napansin din ng witness ang malaking bakas ng paa sa lupa. Ang kahabaan ng ilog Thames ay tinuturing ng marami na posibleng tirahan ng mga tinaguriang Sasquatch. Kaya ang 2 ulat mula sa Dresden at Thamesville ay marahil karaniwan na. Subalit hindi doon nagtatapos ang kwento. 5 ng Abril, isang malamig na umaga sa lugar ng Raglan, Ontario. Isa na namang ulat ang nadagdag sa serye ng umano'y Bigfoot sightings sa kahabaan ng ilog Thames. Naglalakad ang isang residente kasama ang kanyang aso nang mapansin niyang biglang tinahulan ng kanyang alaga ang mapunong bahagi. Nang ito ay tumigil sa pagtahol, bigla itong tila natulala. Ilang segundo lang ang lumipas, may narinig silang sunod-sunod na ingay mula sa kagubatan. Pagtingin ng saksi, isang malaking itim na nilalang na tinatayang may taas na higit sa 7 talampakan ang nakita niyang nakatayo sa gilid ng mga puno. Bago ito, dahang-dahang nawala. Nai-report ang nangyari sa kinauukulan at nagsimulang mag-trending sa buong Canada. Pati ang mainstream media ay naglabas ng kani-kanilang mga ulat. Isa na dito ang CTV News. Heto na at nailabas ang balita ng 3 Bigfoot sightings sa magubat na lugar ng Chatham, Kent. Una sa Dresden, pangalawa sa Thames at pangatlo sa Raglan na parehong malapit sa ilog. Ito ang ulat ng CTV News ng Canada. Robert, we're talking about Bigfoot and apparently, quote, credible sightings of the cryptid up in that neck of the woods, and we are not calling these credible sightings. There are actually experts in the field of Bigfoot that use that label. Yeah, you're right there, Travis, experts. And these are people who have tracked thousands and thousands of reported sightings right across North America. Now, over the past week, the legend of the Bigfoot has made its way right across Chatham, Kent, with some of these reported Squatch sightings. It's not without skeptics who feel there's something hairy about these reports. Pinaliwanag ng tagapagbalita na natanggap lang nila ang sinasabing credible news. Pero inulit nito na hindi sila ang nagsabi na credible ang mga sightings. Ito lamang ang ulat sa kanila. Siyempre nga naman mahirap itong paniwalaan. Biruin mo, isang halimaw na 8 feet ang taas, mabalahibo, malaki ang mga balikat. Ang kanilang ibinabalita. Pati nga ang Fox News noong 6 ng Abril 2026 ay nagbalita rin hinggil sa 3 credible Bigfoot sightings. Ang nasaksihan ng mga residente ay naganap sa loob ng 3 araw sa Ontario, Canada. Kapag sinabing credible, ibig sabihin ay kapani-paniwala o mapapagkatiwalaan ng ulat o may sapat na batayan upang paniwalaan. Gamit ito kapag ang isang pangyayari ay maayos na naisasalaysay, hindi putol-putol o hindi nagkokontra sa detalye. Kaya sa maniwala ka o sa hindi, nagtugma ang kwento ng 3 saksi. Naging kilala ang Sasquatch o Bigfoot nang unang lumabas ito buwan ng Oktubre taong 1967 sa liblib na bahagi ng Bluff Creek, Northern California. Isang pangyayari ang nakadokumento na hanggang ngayon ay isa pa rin sa pinaka-kontrobersyal na misteryo ng Bigfoot. Nangyari ito habang naghahanap ng ebidensya sina Roger Patterson at Bob Gimlin
sa mga unang ulat tinggil sa nagpakitang Sasquatch. Sa video, makikita ang isang malaking mabalahibong nilalang na naglalakad sa mababaw na bahagi ng sapa bago lumingon patungo sa kamera. Ano ang tsansa na sa kanilang paghahanap ng pruweba ay doon pa sila nakakita at naka-video ng totoong Sasquatch? Dahil sa kuha ni na Roger at Bob, dumami ang nagsimulang mag-iba ng isip at nabago ang pananaw. Kung susuriin ang humigit kumulang 60 segundong footage na ginamitan ng isang 16mm camera, mapapansin sa simula ay tila magalaw ang may hawak ng video cam. Tumatakbo ito papalapit sa kinukuhanan. Sa gitna ng lens, kita ang naglalakad na isang Bigfoot papalayo sa cameraman. Isa sa mga pinaghihinalaan ay ang pagtakbo ng cameraman papalapit. Hindi man lamang nabagabagang manoy Bigfoot sa paglapit ni na Roger Patterson at Bob Gimlin. Kahit pamalayo sila, kita naman na lumingon yung naglalakad at napuna sila, pero hindi pa rin ito umiwas. Tila wala lang sa kanya ang paglapit ng dalawa. Kahinahinala ito dahil isa sa katangian ng mabangis na hayop ay sobrang mailap sila sa tao. Lalo pa at dalawang lalaki na may hawak na kamera ang tumatakbo papalapit. Ano man ang katotohanan sa video ni na Patterson at Gimlin, patuloy pa rin ang debate hinggil sa halimaw. Dahil sa mga lumalabas ngayong litrato na palaging malabo at hindi gaano matukoy o maaninag. Tama nga naman, bakit nga ba palagi na lang malabo ang kuha sa mga Bigfoot? Sa kabila ng advancing teknolohiya na gamit ng mga makabagong gadgets ngayon. Katulad na lang ng kuha na lumabas noong taong 2010 sa Algonquin Park. Namataan sa gilid ng kalsada ang itim na anyo sa pagitan ng isang ilog at mapunong bahagi ng bukirin. Halos hindi na makita kung hindi in slow motion at kung hindi pa ituturo sa camera. Ganyan din yung lumabas sa balitaan noong taong 2012 sa ilog ng Sandilands, Manitoba. Habang nagbabaybay ang isang grupo, nahagip sa kamera ang maitim na naglalakad sa gilid lang ng ilog. Bukod sa malabo ang kuha ay medyo magulo pa ang kamera. Para ding yung kuha sa Alberta noong taong 2017. Maaraw nang ito ay nakuhanan, subalit medyo malayo yung may hawak ng video. Kaya kahit malinaw ay, hindi pa rin maayos na nakuhanan ang pinaniniwalaang Bigfoot. Kahit na may mga kuha, marami pa rin ang hindi naniniwala. Dahil nga palagi na lang malabo ang kuha ng Bigfoot. Pero, paano kung malinaw ang video? Magbago kaya sila ng isip? Taong 2001, kuha sa Harrison Lake ang isang maitim na mabalahibong naglalakad sa kapunuan. Malinaw ang video at kitang-kita sa kamera habang ito ay papalayo. Ganon din yung nag-viral noon taong 2024. Isang gabi, sakay ng pickup truck ang isang lalaki. Sa kanyang dashcam, nahagip sa likod ng mga puno ang isang maitim at mabalahibong nakatayo. Malinaw ang kuha, pati yung muka ay kitang-kita ng maayos. Pero may ilang nagkomento na masyado raw malinaw ang kuha ng video, kaya sila ay naghihinala pa rin. Malabo man o malinaw ang kuha, tila hindi na matatapos ang pagtatalo. Sa loob ng maraming dekada, wala silang mahanap na pruweba hinggil sa Bigfoot. Puro mga video. Hanggang lumabas sa New York Post ang isang ulat, ngayong lang 2026.
Pinahayag ng isang Charles Snake Stewart, isang Bigfoot hunter mula sa Estados Unidos, na mayroon umano siyang tinatagong katawan ng Sasquatch na mula sa bulubundukin ng Adirondack. Ayon sa hunter, ang resulta ng DNA test sa specimen ay lumabas na at meron itong pinaghalong DNA ng sinaunang Neanderthal at DNA ng tao. Pero gaya ng maraming kwento tungkol sa Sasquatch, agad itong sinalubong ng pagdududa mula sa mga eksperto at researchers. Dahil raw sa walang inilabas na independenteng pagsusuri bilang patunay sa kanyang mga pahayag. At wala ring kumpirmasyon mula sa Cornell University na sila nga ang nagsagawa at sumuporta sa naturang DNA analysis. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-monitor ng Integrated Bigfoot Map sa mga lugar na may credible Bigfoot sightings. Mapapansin sa mapa na sa border sa itaas ng Amerika at ibaba ng Canada, napakaraming sightings sa malalawak na bulubundukin at kagubatan. Pero may isang problema sa mapa. Kahit sino ay pwedeng mag-report ng kanilang nakita, totoo man o isa lamang prank. Madali itong itala sa mapa kung mukhang kapani-paniwala ang report. Ibig sabihin, pwedeng gapangin ito ng mga pranksters o mga nagpapanggap para magmukhang totoo. Pwede rin itong mahack upang guluhin ang mga detalye at impormasyon sa website. Kaya naman bagamat mainam na merong talaan ng Bigfoot sightings, hindi rin ito foolproof. Anong aral ang mapupulot dito? Ang nabalitang halimaw sa gubat ng Ontario ay sinabing isang credible Bigfoot sighting. Ilang mga taga Chatham, Kent ang nakasaksi sa halimaw na may taas na halos 8 talampakan. Pati ang mainstream media ay nagbalita dito. Ang resulta ng DNA test mula kay Snake Stewart ay hindi pa rin nasusuri ng third party. At ang pinaka-hinihintay nila ay ang paglabas ng naturang Sasquatch. Marahil sa hinaharap, malalaman natin kung ang resulta ng DNA ay totoo o isa lamang kinatahan ng kung sino. Ang aral dito ay, we don't see things as they are. We see them as we are. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.